Sa mga liblib na baryo ng Pilipinas, sa mga lugar na ang gabi ay sinasakop ng katahimikan at lamig, buhay pa rin ang mga kwento ng nilalang na hindi mo gugustuhing makasalubong. Mga nilalang na sinasabi ng matatanda ay gutom sa laman, sa dugo. Ito ang kwento ng isang karanasang hindi kailanman malilimutan. Isang tunay na engkwentro sa isang aswang. Ang baryo ng San Roque ay isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon. Luntian ang paligid, makakapalang gubat na parang pader na pumapaligid sa mga ilang bahay na yari lamang sa kahoy at pawid. Tuwing dapit hapon, ang mga bata ay pinapauwi ng maaga. Hindi dahil sa takot sa dilim, kundi sa takot sa kung anong nagtatago sa dilim. Mag-ingat kayo, huwag kayong gagala paggabi. Palaging paalala ni Lola Nida, ang pinakamatandang naninirahan sa baryo. Ngunit tulad ng karaniwang kabataan, hindi lahat ay nakikinig. Mario at Anton, magkaibigan simula pagkabata. Kapwa 17 taong gulang, puno ng sigla at kawalang takot. Isang gabi ng Hunyo, matapos ang isang kasayahan sa plaza, nagpumilit silang maglakad pauwi sa kabila ng paulit-ulit na babala ng matatanda. Madilim ang daan. Ang liwanag ng buwan ay halos hindi maaninag sa makapal na ulap. Ang mga ilaw mula sa mga lampara ng baryo ay unti-unting nawala sa kanilang likuran. Tinatangay sila sa gitna ng kadiliman. Habang naglalakad, napansin ni Anton ang malamig na simoy ng hangin na tila dumaan lamang sa kanila. "Narinig mo yon?" bulong niya kay Mario. Sumagot si Mario, "Wala naman na, baka pusa lang." Ngunit sa di kalayuan, isang anino ang gumapang sa likod ng mga puno. Isang matinis na ungol, halos hindi marinig, ang sumingit sa hangin. Naglakad silang mas mabilis. Bigla, isang matangkad na figura ang sumulpot sa tabi ng daan. Ang mga mata nito, kulay apoy, ay nakatitig sa kanila. Ang balat niya ay kulay abo, nanlilimahid, at animoy hindi na tao. Hindi ito naglalakad. Ito'y tila lumulutang, dahan-dahan, palapit ng palapit. Si Anton, nanginginig sa takot, hinila si Mario. Takbo! Tumakbo sila ng buong lakas, ngunit saan man sila lumiko, naroon pa rin ang figura. Sinusundan sila, hindi nagmamadali, ngunit imposibleng iwanan. Sa wakas, narating nila ang bahay ni Mario, isang lumang kubo sa gilid ng gubat. Isinara nila ang lahat ng bintana, inilapat ang mga kahoy na harang, ngunit sa labas, naroon pa rin ang nilalang. Mula sa isang siwang, nakita nila itong nakangiti, isang ngiting puno ng kasamaan. "Kilala kita," bulong ni Mario sa sarili, halos hindi makapaniwala. Ang nilalang ay kamukha ni Aling Lita, ang matanda sa baryo na matagal nang napapabalitang isang aswang. Buong magdamag silang nagdasal hanggang sa wala ng boses ang kanilang mga labi. Sa labas, narinig nila ang matinis na pagkaluskos, ang kalmot sa mga dingding, hanggang sa dumaan ang hating gabi at unti-unting nawala ang presensya. Kinabukasan, buong baryo ang nagulat sa balitang natagpuan si Aling Lita. Patay sa gitna ng gubat, ang katawan ay parang pinunit ng kung anong mabangis na hayop. Pero ang pinakakakaiba, ang puso niya nawawala. Hindi nila alam kung ano ang tunay na nangyari. Hindi na sila bumalik pa sa gubat. Hindi na sila nagpagabi sa daan. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi sa San Roque at ang hangin ay lumalakas at ang mga aso ay humahalinghing na parang umiiyak, isang anino ang nasisilayan sa gilid ng mga puno. Isang figurang naghahanap ng kapalit. Hindi mapakali ang buong baryo ng San Roque.
Nagsimula ang bulungan, mga tanong na hindi mabigyang kasagutan. May ilan na lumapit sa mga otoridad, ngunit madalas, takot ang umiiral kaysa katotohanan. Nakikita ko pa nga siya minsan eh. Yung anino niya sa tabi ng ilog. Para bang hindi pa siya lubos na umaalis. Noong gabing yun, 3 aso ang nawala. At may nakita kaming bakas ng paa. Malalaking bakas, pero kakaiba. Hindi tao yun. Hindi rin hayop. Lumipas ang mga araw, pero hindi ang takot. Sa bawat paglagas ng dahon, sa bawat kahol ng aso, sa bawat hampas ng hangin, nararamdaman ng mga tao na hindi sila nag-iisa. Sa bahay ni na Mario, nagsimula na silang makakita ng mga gasgas sa mga dingding. Hindi mula sa daga, hindi mula sa ordinaryong hayop. Mga bakas na malalaki, matatalas. Para bang may pilit na pumapasok. Isang gabi, habang nagbabantay si Anton sa kanilang bintana, nakita niya ito. Isang babae. Manipis ang katawan, mahaba ang buhok, at animoy nakabitin sa ere ang mga paa. Ang mga mata nito ay mapupula, ang bibig. May ngiting nakakakilabot. Dahan-dahan itong lumapit, dahan-dahan hanggang sa halos idikit na nito ang mukha sa bintana. Nang bigla itong kumalma at maglaho na lamang, parang usok na tinangay ng hangin. Kung akala mo tsismis lang, nagkakamali ka. Ako mismo nakakita. Nagpapalit siya ng anyo. Isang iglap lang. Tao tapos hayop na itim. Malalaki ang pakpak. Lumapit si Mario sa matanda ng baryo, si Lola Nida. Tinuruan siya ng mga ritual, paglalagay ng asin sa mga bintana, pag-iispiritual na proteksyon gamit ang bawang at langis. Ang aswang, sabi ni Lola Nida, hindi basta-basta nawawala. Kapag nakuha nila ang amoy mo, habang buhay kang hinahanap. Makalipas ang 1 taon, tahimik na ang baryo. Ngunit hindi nagbabago ang gabi. Malamig, mabigat, puno ng bulong at anino. Minsan, paggabi, naririnig pa rin ang pagkaluskos sa ilalim ng mga bahay, ang mahihinang katok sa mga bintana, ang pag-iyak ng mga aso, sabay sa pagtilaok ng mga manok. Kahit hating gabi pa lang, at sa tuwing may nawawalang alagang hayop o may biglang nagkakasakit nang hindi maipaliwanag, sinasabi ng mga matatanda, bumabalik siya at hindi siya nag-iisa. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang kwento. May mga pangyayaring hindi pa naibubunyag. May mga lihim sa baryo ng San Roque na pilit nilang itinatago. At sa muling pagsapit ng dilim, ang tunay na anyo ng kasamaan ay unti-unting mabubunyag. Kaya, abangan ninyo ang part 2 ng kwento ng San Roque. Dahil sa susunod, hindi na lang anino ang babalikan nila. Kung gusto nyong malaman ang buong katotohanan, kung handa kayong sumilip sa mas madilim pang mga sikreto, mag-subscribe kayo sa aming channel. Dahil sa bawat kwento, hindi lang kayo basta nakikinig, kayo na rin ang nagiging bahagi ng dilim. I-click ang bell icon para sa susunod na kwento, hindi na lang basta takot ang madadala ninyo, kundi isang sumpa.